Hello guys, good afternoon. It's Medtech Rider. Ano lang po ito? Short review lang regarding sa aking Yamaha XSR 155 since almost may get 1 year na siya. So to be exact, 1 year and 2 months. So ayun, i-share ko lang kung sulit ba talaga siya. Bali yung odo niya pala is around 11,000 plus. We'll check. Ayun po, di ako sure kung kita eh. Ayan, 11,671 kilometers. Yun na yung naitakbo niya. So, off ko muna yung engine. Ayun po. 11,000. So, ano din siya, mahigit 1 year na. So, 1 year and 2 months. So, ngayon, share ko lang sa mga may gustong bumili talaga. Kasi, kahit newbie talaga pag nakita to, yung XSR 155, mapapawaw talaga eh. Napaka-pogi naman talaga niya. So, walang question doon. So, ayun, ang ano na lang share ko lang kung okay ba talaga siya. May sakit ba sa ulo? O ano yung mga mahal ba ang maintenance? Mahal ba ang parts, spare parts, o kung ano-ano. So, ayun, unang-una, never pa ako binigyan ng sakit sa ulo nitong motor na to. Sakit sa bulsa. Yun yung binigay niya sa akin eh. Kasi nga, ang dami mo kasing pwedeng i-upgrade eh. Accessories pa lang, unang-una, yun yung actually hindi mo pa kahit all stock lang, pogi na talaga siya. Pero syempre, matetempt ka ring mag-upgrade eh dahil nga sa mga nakikita mong dami-dami accessories sa sa mga online eh, Lazada or Shopee. So ayun, papakita ko lang yung mga naibago na binago ko sa kanya. Well, although nasa ibang video ko doon dito sa page ko. Hindi page, I mean YouTube channel pala. So, konting ano lang, pakita ko lang. Ito, obviously, side mirror, nagpalit ako ng bar end para sa tingin ko lang mas bagay sa kanya ang bar end side mirror. Tsaka ang alam ko, wala daw huli yung ganitong side mirror kasi lalo pag mga classic style ng motor mo, lalo sa mga cafe racer daw. Walang ano ko lang na nagre-research din kasi muna ako bago ako nagkabit ng side mirror eh. Kasi napanood ko dun sa YouTube, dun may isang rider na nahuli siya, naka big bike siya, pero hindi kasi sports bike, hindi kasi classic bike yung motor niya, parang sports bike yata yun. Tapos ayun, inano siya ng HPG. Parang narinig ko doon, sabi ng HPG kapag cafe racer daw or mga classic bikes, hindi daw hinuhuli yon. Parang allowed daw sa LTO. Ewan ko lang, yun lang yung narinig ko. Kaya medyo lumakas yung loob ko na baka pwedeng gamitin to. So, ginamit ko na nga. Never pa naman akong nasita. And then, of course, itong handlebar. So, ang stock na handlebar kasi medyo pa straight siya eh. So, para nga kasi siyang cafe racer yung ano niya, yung stock niya. Medyo naka-forward ka ng konti. Ito kasi ginagamit ko pang daily work. So, malayo din yung biyahe ko. So, nasa 40 kilometers, 42. Papunta pa lang yun, tapos pauwi ko another 42. So, pag sa long ride, para na siyang long ride eh. Tapos, pag ma-traffic, yun, pag nakayuko ka na matagal, sumasakit yung likod ko eh. Kaya, nagpalit ako ng high-rise handlebar para itong pinalit ko. So, okay na siya. Kahit ma-traffic, hindi na sumasakit likod ko. Tapos, ayun, dahil nga, matangkad tong XSR 155, ako kasi, short rider, 5'4 lang ako eh. Medyo, sobrang tingkayad ako sa stock nito. So, ang ginawa ko, nilowered ko siya ng 1 inch or 30 millimeter. So, ako lang nagkabit nito, yung lowering kit niya. Madali naman siya ikabit eh. Sobrang dali lang ikabit. Kailangan mo lang ng jack or center stand. So, yun. Yung mga clutch and brake levers pala, nagpalit din ako. Clutch cable, nagpalit ako kasi nagpalit ako ng handlebar eh. So, medyo umikli yung stock. So, ang pinalit ko yan is pambarako.
Tapos yun, naglagay ako ng bag, kabilaan po ito eh. Ito bag naman, ito waterproof talaga. Ito kasi pag malakas ang ulan nababasa eh sa loob. Ito is talagang waterproof yan. Subok ko na yan nung mga nakaraang bagyo. Ano po ba? Ay itong ano ko pala, gulong sa likod. Pinalitan ko to ng 160. 160, 60, 17. Di ba stock nito is 140 lang. So yun, pinalitan ko siya para lang medyo magmukhang big bike. Tapos grab bar, naglagay ako. Ano ba? So yun, basta check nyo lang sa ibang video ko sa page. Nandun lahat yung mga binago ko dito. Ito rin pala, visor. So yun, so ngayon ito-test ride lang natin sandali. Papakita ko lang sa inyo. Tapos, yun, di-discuss ko kung ano ba ang naging problema ko dito. So far, wala talaga ang naging problema dito. So ngayon, ito test ride natin. So papakita ko lang sa inyo. So in terms of performance, napaka sulit ng performance niya. So ito pala, mare-recommend ko talaga to sa mga beginner na soon gusto nilang mag-upgrade ng big bike. Kasi napaka ano niya eh. Yung itsura niya kasi big bike na itsura niya eh. Tapos yung tangkad niya, yung lapad, so talagang mukha na talaga siyang big bike. So ayun, sa mga newbie na in the future gusto rin nila magkaroon ng big bike, ito yung pinaka best na ano na motor ma-recommend ko sa inyo. Tapos naka slipper clutch na ito. Pag hindi ka pa ganun kasanay sa clutch, medyo madali siya, ang lambot ng clutch niya. Tapos ano pa ba? Performance, walang problema. So 19 horsepower, mabilis. Pero ang ano ko lang, na-try ko pa lang na speed sa kanya is hanggang 105 pa lang. Medyo bitin ako sa ano sa kalsada eh. Wala pa akong nakitang ano talaga yung tuloy-tuloy na yung daan na mahaba. Although dito sa Bulacan meron naman, pero kung tinatry ko siya, parang alanganin kasi medyo hindi rin na kasi ako ganun kaano sa speed. Hindi ako after sa speed ng motor talaga eh. Pero tinesting ko lang kung yung sa performance niya. Pinakasagad ko 105 lang eh. Pero alam ko may sasagad pa to. Parang ako lang yung ano, medyo ako lang yung takot. So pati sa overtaking, mabilis siya. Yung torque niya malakas din. Basta pag ano, mararamdaman niyo yung ano eh, engine eh. Performance, walang kaproblema. Tapos, ano pa ba? Fuel efficiency. Sobrang tipid nito. Yung isang full tank ko, aabot na isang linggo eh. More than 5 days pa nga eh. Kasi minsan nagpo-full tank ako. Parang ang full, na ano ko kasi dito, 8 liters lang eh. Kasi yung winding na lumalabas na. Ayun, pag nagpagas ako, parang pinakasagad na is 8 liters. Although 10 liters ito, naka-reserve yung 2 liters eh. Ayun, umaabot siya ng isang linggo. So, biyahe ko every day is 42 kilometers papunta, pabalik, 42 din. Yun, minsan sobra pa. So, basta, ang tipid niya. Kahit may backride ako eh. Kung pagbibasahan dito sa built-in niya, ano niya, parang speedometer na may computation siya eh, na fuel efficiency eh. Kung solo lang ako, nasa 47. Minsan naka 49 ako kilometers per liter. Pero hindi ko alam kung accurate ba ito eh. Tapos pag may backride naman, nasa 45 to 47. At tipid pa rin. Basta ang tipid niya talaga. Tapos, fuel efficiency, no problem. So, pinapagas ko is regular lang. 91 octane unleaded. Yun din naman kasi recommended ng kasa eh. So, ayun. Pero sabi mas okay na pag premium. Pero depende naman kung may extra budget ka, di go for premium. Pero ako, okay na ako sa 91. Wala namang akong issue.
Tapos, ano pa ba? Performance, fuel economy, maintenance. Yun, maintenance niya. Ano lang din. Kasi ang kailangan mo lang oil dito is 850 ml eh. So magkano lang ba yung mga oil ngayon sa kasa? Nasa 300 plus lang yung 1 liter na oil. Tapos oil filter naman, pag genuine, nasa 100, kaano bili ko nun? 160 yata. Hindi ko na alam ngayon ha. Pero marami namang meron sa Shopee, bibili ka dun eh. So, yun, parang hindi ka aabot ng 1,000 sa PMS. Siguro 500 lang sold na eh. Pero depende naman kasi sa gagamitin mong langis kung medyo mamahalin or yung basta pasok din sa recommended. Okay na yun. Ayun, mga maintenance niya, wala pa akong problema dito, wala pa akong sakit sa ulo dito. Kahit may get 1 year na sa akin to, never pa akong nagka-problema. Ang lang, brake pads, ang mura lang din ng brake pads. Magkano mabili ko dito? 200 plus lang eh. Yung sa front, mas nauna ko siyang pinalitan. Yung front brake pads. Siguro nasa 9,000 pa yung order na palitan ko na siya kasi medyo manipis na talaga eh. Pero sa likod naman, bago ko lang siya napalitan. Itong na lang, itong month na to, 11,000 plus yung order niya. Tuloy ko lang siya pinalitan. Nasa 200 plus lang yung brake pads eh. Tapos ako lang din na-DIY. Madali lang naman kasi. Tingin na kayo sa YouTube, ang daming So makakatipid pa kayo sa sa labor. Hindi na nga ako nagpapa-PMS sa kasa eh. Ako na lang ang gumagawa. Kasi madali lang naman eh. Parang basic lang naman kasi siya ng motor. Wala namang kakaibang Basta walang check engine. Sa tingin ko, kayang-kaya natin i-DIY yun. Tapos, ano pa ba? Performance, accessories, napakaraming accessories sa Shopee or Lazada online. Napakarami. Marami ka ring option kung pipiliin mo mahal o budget. Ayun, ano pa ba ibang kailangan? Basta sa mga newbie, ito talaga ang the best na beginner bike. Kasi sasanayin na kayo sa nito eh. Yung sa weight niya, tapos sa timbang, ayun nga, weight niya, timbang, yung height niya, yung lapad din niya, parang kumbaga, pag nasanay na kayo dito, pwede na kayong dumercho agad sa big bike. Ako nga, actually ako, nag-upgrade na ako eh. Bumili na ako ng big bike. Pero yung binili ko, syempre, classic bike, which is from Benelli. Ayun yung Benelli Imperiale. Yun yung, kasi unang-una nagagandahan talaga sa itsura niya eh. Although kahit hindi pa ganun katagal si Benelli dito sa Pilipinas, pero yung mga review niya kasi sa YouTube, more on Europe or saan ba, India, yun yung karamihan eh. Pero yung Benelli ko nasa may 1 month na rin, walang problema din siya. Wala pang problema. Yun lang, ang doon sa Benelli Imperialis, air-cooled siya. So medyo pag na-stuck ka sa traffic na tanghaling tapat, medyo ramdam mo yung init. Yun lang yung parang pwede kong comparison kasi hindi pa ako nakatry sa ibang big bike eh. So yun nga, yun naman sobrang bigat, 206 kilograms. Samantalang ito nasa, ilang ba timbang nito? Nasa 130 plus? O 140? Hindi ko na maalala eh. Yun, pag nasanay ka na dito sa motor na to, parang ang bilis mo makapag-adjust sa big bike. Kasi nga, ito pa lang, parang big bike na, doon lang itsura, yung tayo niya. Pero syempre, sa takbo, iba ang takbo nito, mas, talaga ang big bike eh. Actually, yung ginagamit ko ngayon, papasok sa trabaho at pang short ride lang, dito malapitan lang, pinapapalitan ko sila eh. Pero ito, pag mga short ride, ito lang ginagamit ko. Kasi, mahirap yung big bike i-parking eh. Tsaka medyo mabigat. Pero sanayan lang din naman eh. So, ano pa ba, sa ibang mga nagbabalak
na bumili ng XSR 155. Maganda nga sila, maganda nga mga variant ngayon eh. May marami ka ng choice. Yung mga nakaraan kasi, ito, pinagpipilian ko noon, nung binili ko to is silver tsaka blue. Medyo hindi ko bet yung blue eh, kaya silver. Pinakaunang labas din nila silver eh, tsaka black. Pero mas bet ko talaga itong silver. Yun lang, yung upuan nito, hindi na stock. Kasi, stock pa rin ito, pero ibig sabihin, yung lang, seat cover lang ang hindi na stock. Kasi nga, nagpalit ako eh. Kasi gusto ko talaga ng black. Mahirap makahanap ng black na pwede makipag-swap sa black. Kasi mas maraming gusto ng black eh. So, yun, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng seat cover, tapos, pinalitan ko siya ng seat cover na black. So, ano pa bang dapat? Parang wala naman eh. Yun na. So, yun lang masasabi ko. Sulit na sulit ito. Kahit medyo pricey siya, pero tingnan mo naman yung dating din niya. Premium na premium siya eh. Parang hindi ka naman nalugi sa presyo niya. Liquid cooled, fuel injected. Ito, never pa akong nag-overheat dito eh. Tapos ano pa bang ibang? Wala naman ah. Yun lang, may recommend ko talaga siya sa mga beginner, sa mga nagbabalak na gusto ng manual na classic bike. Yung sawa na sa scooter. Although, pag sa traffic ka naman talaga, hindi to recommended pag everyday ka sa traffic eh. Kasi clutch. Pero yung clutch nito, napakalambot. Ang lambot ng clutch nito, pag kinumpara ko dun sa Imperiale ko, nako, walang wala yung lambot nun. Ito, sobrang lambot ng clutch. Pag beginner talaga siya. So, I think, yun lang po yung masasabi ko sa kanya. Ano pa ba, nakalimutan ko. Basta walang issue po ito na kailang na sa akin to. 1 year and 2 months. Never pa nagka-issue. Maintenance, walang problema. Fuel economy, grabing tipid niya. So, pang everyday bike mo talaga siya. Pwede. Yun lang, pag naipit ka sa traffic, kasi nga manual to. So, papaisip ka rin kung mag-scooter ka eh. Depende sa purpose mo. Ako kasi, gandang-ganda talaga ako dito eh. Hindi lang sa performance, number 1 sa itsura niya. So, okay guys, ito lang.